The Pot Pot Show. The Put Show. What's up, Put Show? What's up mga kaput-put show? What's up, Put Show? What's up, Put Show? The Potpot Show. Uy, shout out the Put Show. Welcome to the Put Show. Alright, here we go. Ayan na tayo. Umpisa natin ang ating live stream ngayon, which is interviewin natin si Juan Alberto. Pero syempre, natin ang ating welcome muna natin ang guest. Alright, please welcome our guest, guys. Walang iba kundi si Juan Alberto. Ladies and gentlemen, please welcome our special guest for today. Okay, may galab shoutout. Ba't nakatago si Juan? Hello. Yan, good Shoutout morning. sa mga nasuba. Oo. Shoutout sa mga Yan, shoutout. Shoutout sa iyo, alam mo na yun, malaki ka na. Malaki ka. Kaya nga eh. Oh, ayan. Nakatago si Juan eh. Nakita ba ako? Alright, guys, yan na natin ang ating guest, si Juan Alberto. Nagulat siya. Ayan, mapapasubo ka ngayon, bro. Sige, Alright, ayan, ang poging Juan Alberto. Ayan, guys, tingnan na ninyo ang ating Juan Alberto sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Ayan, magaling na singer, songwriter, and kahit ano pa. Ha? Shoutout. Ayan. Yan, shoutout. Thank you. Yan, pero bago ang lahat, please. Huwag mo na kalimutan, bago ang lahat. Alright, bago ang lahat, wag kalimutan is i-like and share ang aking video, okay? Kung ayaw niyong tubuan ng mga kulani yung mga ilong nyo. Like and share. Right, ayan, wala nang intro. Unang tanong, Juan. Ayan, unang tanong agad. Ayan, ano yung YT channel mo at ano yung iyong specialty sa YT? Ayan. Ayan. Ang YT ko ay Juan Alberto. Ang una kong content talaga ay mag-vlog siya na naka-wheelchair. Sige. Ganito dapat ang aking mga vlog. Yan, ako yung naka-wheelchair. Yan. Ganyan dapat ang aking mga vlog. Yung ganda. Sonic. Pumupunta ko sa ang aking unang vlog ay sa Bonifacio High Street. Yan, sinubukan ko yung kanilang kalye kung user friendly ba yung kanilang daan, kung paano ba yung mga naka-wheelchair, kung paano sila makakapunta doon yan. Kaso inabot ako ng pandemic, kaya hindi siya natuloy, bawal lumabas. Kaya napunta ko sa pagkanta-kanta, tapos gumagawa rin ako ng mga spoken poetry. Ayun ang aking content. Explain nga ng spoken poetry. Yan. Spoken poetry ko yung tungkol sa life in general yan. Tapos yung mga spoken poetry ko, nilalagay ko na rin sa music. Ayun. Minsan nilalagay ko na sa music. Kaya nakakagawa ko ng kanta. Yan naman talaga yung di ba? Yan naman talaga yung nag-uumpisa sa Oo, doon nga nag-uumpisa. Okay nga, mayroong salitang Marami akong napagdaanan sa YT. Siyempre, social media, Parang marami ito talaga. ito yung naging outlet ko kasi kahit naka-wheelchair ako, talagang gala talaga ako sa nakakarating. Ay, tulad niyan. Yan sa mall, okay lang sa mall, no? Sa bagay, Malapit sa amin yan, mga 20 minutes drive. Ganun. Saan ba yung banda? Saan banda yan? Yung nasa video mismo? Sa Taguig. Okay, Taguig.
Ayun, wala kang pandemic. So sa sarili mo yan, yung dala-dala mo diyan, sarili mo. Mm. Nandyan pa rin yan hanggang ngayon. Oo. Isipin mo. Kasi na-stock yan ng siguro 7 months. Para nasira yung battery niya. Pero nagawa naman. Okay, chargeable pala, no? Oo, rechargeable siya. Pero hanggang ngayon ginagamit mo pa rin. Oo, nagagamit ko pa rin. Mabuti. minsan No, nice one. bihira One na lang din kasi busy ako sa YT, laging quit sa YT. Kaya, Okay. hindi talaga ako kumakanta. Ano lang talaga ako. Ayun, dapat ang mga content. Nag-unboxing ako ng mga laruan. Kung nakikita mo yung mga laruan ko sa... So collectors ka rin. Anong usually yung mga toys na kinukolekta mo? Ayan, mga kotse sa Petron yan. Yung mga collectible, Oo. sports car. Oo, mga limited edition. Oo. Yan ang pinakamahal ko yata yung yung Darna. Yung meron yung, di ba mga F1, no? Dati, naalala ko yan eh. Oo. Ewan ko kung meron pa Mga ngayon. vintage toy yan. Nangungulit na rin ako ng mga vintage. Akala ko yung mga toys ng mga Transformer, o yung mga ganun. Oo, hindi ako ganong maano sa robot. Ang robot ko lang Voltes 5. Okay. Mm-mm. Mga collectors. Ngayon marami ng klase. Magastos yung Kaya nga. palaruan. So ito, pangalawang tanong. Ilang years ka na sa vlog or sa pagla-livestream? 2 years. Oh. Pero sa YT, kung sa YT, siguro 1 year na. 3 years na. So tamang-tama yan nung pandemic, no? Mm-mm. So halos parehas na pala tayo 3 nag-start. years na. 3 years na din. 1 year sa vlog, 2 years sa live stream. So nag-focus ka dati is vlog lang talaga, pure vlog Vlog lang dapat, no? talaga. Saka wala akong idea na na yung monetize. Naglilibang lang talaga ako. So for lang talaga dapat pala as in vlog content. Pero mas iba yung impact kasi ng vlogging, di ba? Iba yung atake ng vlogging sa sa live. Yes. Saka hindi ako dati madilim yung camera ko, ayoko magpakita yan. Kaya nasasanay na rin. Ito ngayon, ano yung talaga? Ito question sa iyo, Juan Alberto. Ano yung purpose mo talaga sa purpose mo sa pag live stream or sa pag YouTube Ang unang or talagang vlogging? purpose, sabi ko gusto kong maging advocacy ng mga PWD. Gusto kong maging boses ng mga ng mga may mga kapansanan. Gusto kong magkaroon ng inspirasyon para sa iba. Halimbawa ng Ayan, yung isa kong live stream, nag-iimbita ako ng mga advocacy yan, ng mga PWD ambassadors yan, sa live stream ko. At pinag-usapan namin dun yung struggle ng mga naka-wheelchair, kung paano sila magtrabaho, kung paano sila mag-commute, ganyan, kung gaano kahirap. Pero pinipilit pa rin namin na makibagay sa mga nakakalakad, nakakatakbo. Kung ano yung mga kayang gawin ng mga normal, kaya din namin gawin. Ayun. So kung okay lang sa'yo matanong, ano yan? Since birth na ba yan? Juan? Hindi, lang to, nagsimula nung 17 lang ako. 17 years old? Oo. So nag-aaral pa, mahirap yan. Ano yung cause kung okay lang itanong? Ang tawag ng doktor dito ay muscle dystrophy. Parang lumilit yung mga muscle niya. Parang sa term na parang ganun nga. Kumbaga parang natutuyo siya. So Parang since polio. 17, pero natuloy mo yung pag-aaral mo nun? Nakatapos ako ng pag-aaral. Mabuti, no? Palakpakan natin. Pinilit ko talaga. Okay, paano? Hanggang college? Oo, hanggang college. Oh, High school isipin ako mo yan. ng hina. Tapos yung Pero college, naging yun. Pero syempre, as PW din, meron din yung tawag nito. Naging negative impact, di ba? Merong naging negative impact. Oo. Gaano naging Ako kasi yung taong
magbugnutin ako, gusto ko yung laging may ginagawa. Ayoko na ako kulong sa bahay. Mhm. Gusto ko laging may natututunan. So ano yung mga ng ano nung since 'di ba high school, alam natin aggressive ano 'yan eh. Maraming Oo. tawag nito, maraming alam mo 'yun kabataan, maraming Mm. tawag niyan, yung mga Oo, oo, makakapusukan, oo. oo, tukso-tukso ganyan 'di ba? Mm. Mm. So paano mo na ano 'yun? Paano mo na tawag nito? Paano mo na na-overcome yung mga ganong klaseng bagay during those times na ano? Hindi, ano kasi ako kasi yung tao na hindi ako pumapayag na hanggang dun lang. Mhm. Kung sinasabi nilang hanggang diyan ka lang, hindi ako pumapayag ng ganun. Kailangan ano, ako yung taong kailangan may gustong patunayan palagi. Yes, dapat ano 'no? Oo, oo. Saka pinapatigil na ako mag-college ng mami ko, eh. Sabi ko kung titigil ako, eh, subukan ko muna. 'Pag mahirap, saka ako titigil. Ayun, Sabagay ayun do'n man kasi talaga dapat subukan mo muna bago kang oo, sumurrender. oo, oo. Tapos ano, nung college hindi na siya gano'n kahirap. Mahirap pa din kasi habang lumalaki ako, eh, ay yung muscle ko, pahina ng pahina. Pero grabe talaga yung ano 'no. Pero nakaano ka ng work since ano, Ay after mo hindi, na nakapagtrabaho ako sa printing shop, sa mga souvenir 'yan, yung mga oh, nagpi-print ng mga tarpaulin. Ako nag-e-edit ayos. ng mga ano nila, ng mga picture, ng mga one by one. Ito sabi ni Alexandra, kung iba pa yan, suko na agad, 'di ba? Oo, Yung mga ano. Kaya yun nga yung ano, advocacy dapat ni Juan oo, Alberto, yung maging tinig, it's inspirasyon sa mga PWD. Pero oo, gano'n naman talaga ano eh, yung secret in life, yung alam mo yun, yung weakness mo, i-convert mo into strength, oo, tama, 'di ba? totoo 'yun. Tsaka Oo. kung ano yung binigay sa'tin, eh, 'yun talaga, eh. Yan. So ito, next question. Sinong nag-inspire sa iyo na mag YouTube ka or ito, social media ba? Mga ganyan. Mag-inspire. Ang mga una napapanood ko kung kilala niyo si Dr. Adam. Hindi ako familiar. Ano meron kay Dr. Adam? Sige na, mag-ano Ayun ka yung nga ano, na. Australian na doktor na nagtatagalog siya tapos nagbibigay siya ng mga health tip na mga tungkol sa kalusugan, 'yan. Nagbibigay ng mga health tips? Oo, tsaka Oh, so ano siyang Kaalaman 'yan. Tsaka specialty sa ano siya? Si Kaalaman, ayan. So Eh, so gano'n sa pag-ano mo sa kanila, ano yung nakita mo? Tapos ano na tawag mo na isipan mo mag-YouTube. Ano yung una-una mo nang isip? sabi ko, ano kayang puwede kong ibigay sa audience ko na ayan, naisip ko yung wheelchair ko kung paano ko magagamit. Oh, siyempre para-paraan lang naman ano. Dapat wala tayong ano, pero meron kang ano niyan, nakuha ng idea about yan sa wheelchair before or Oo, oo. ano lang, ikaw lang or meron kang napanood talaga? Yung Ha? dalawa kong vlog. As in, ikaw lang talaga naka-idea or meron kang napanood Oo. niyan? Hindi, ako lang talaga. Oh, di ba? Kasi kakaiba din yung ano wheelchair mo na ano, Oo, operate, battery operated. kung di lang talaga nagka-pandemic, yun ang maging ayun ang ko, ang vlog ko. Meron ako isang vlog na tumatawid ako sa pedestrian lane. Tapos sinubukan ko kung sino yung mga sasakyan na titigil, kung sino yung mga sasakyan na magpapadaan, natigil nga. Ayan. Ito naman, Juan, ano naman yung nakita mo or na-gain mo sa pag-vlog mo or live stream? Sa vlog ko, malit ang audience ko kasi alam mo sa YT, natutunan ko kung paano mag-handle ng sarili. Kung paano mo i-handle yung sarili mo, kung paano i-handle yung anger mo, yung mga sasabihin mo, kailangan pag-isipan mo na mabuti. Kailangan kasi pag nasabi mo na tapos
miracle na yan. Kailangan lagi natin pag-iisipan natin yung mga gagawin natin. Sa totoo lang, galing ako sa grupo ng mga ng mga toxic, nung magla-live kami na para may mapag-usapan kung sino yung mga taong sisiraan nila. Parang ayun, magtatawanan. So umalis na ako sa ganun. Ayoko na ng mga ganun. Pero Alam mo, minsan, Uncle, ito, ewan ko kung mag-agree kayo, no? Ito, ano ko lang talaga lately, no? Na totoo pala talaga yung, tawag nito, na sinasabing, lahat talaga ng bagay, merong, tawag nito, may mga ibig sabihin ba? Baga, yung sinasabi nila, all things works together for good, no? Yung mga karanasan natin, talagang merong naiidulot din talaga sa atin, eh. Halimbawa na lang, yung mayroon kang galing na kala mo solid na nasamahan ninyo, tapos yung merong konting akala mo okay sila, hindi pala. Oo, yan. Pero ano yan, may purpose para sa akin, no, na ko, patunayan ko yan na merong din purpose. Bakit? Ito, halimbawa, Oo. meron ka sa isang grupo, napabilang ka sa isang grupo, akala mo solid na yun. Tapos Akala nagka-problema mo kayo, yun na yung nag-away grupo kayo. mo. Oo. Oo. Tapos ngayon ang mangyayari, makakaano ka naman ng panibagong grupo. Which is, tanong dyan kung okay ba yun o hindi. Pero, Yun na hindi mo naman. malalaman, okay na naman ngayon, tapos darating din sa point na gano'n, meron din away-away na misunderstanding. Tapos, ganun pa rin, nangyayari pa rin ulit noon. Pero ang hindi natin nakikita, yung mga kagandahan na nangyayari doon, is yung experience at saka yung panibagong Ayun, discoveries na naano natin. Yun yung hindi natin nakikita eh. Kung ano yung venture or experience na iisipin mo kung hindi nangyari yung dati, doon ka pa rin, paulit-ulit ka pa rin doon sa ginagawa niyo palagi, di ba? So, yung mga nagdaan na kasamahan na nangyari, na yung na tawag nito, mga sumusunod-sunod na kaganapan, makikita mo doon, meron kang experience na natutunan doon, tapos sa next na naman, tapos yung mga, alam mo yun, hanggang di mo mamalaya, naka-explore ka na para sa maraming communities kung itong social media yung pag-uusapan natin. Yan ngayong mas maganda diyan eh, yung mayroon kang panibagong opportunities na ma-o-open sa iyo kung galing ka sa toxic at saka pinapatuloy mo pa rin yung ginagawa mo, di ba? Meron ka mga bagong opportunities and discoveries sa buhay. Saka simula nung umalis ako doon sa grupo na yon, doon mas nag-grow yung aking YT. Iba-iba. Hindi ko rin nakakalain na magpupunta ako sa Spotify. Yun, di ba? Gawa ko ng kanta. So bakit ka napunta doon sa Spotify? Siyempre dahil sa mga pinagdaanan mo. Yun yung sinasabi natin kanina na yung mga karanasan mo na negative, itutulak ka talaga into something na panibagong karanasan na naman, panibagong discoveries in life. So, yung mga iba kasi hindi nila nakikita yun at the same time nagpapatalo hanggang sa na-depress. Di ba? Pero ito ngayon makikita natin na kapag ituloy mo lang yung sa tingin mo, wala ka namang ginagawa, hindi naman totoo yung sinasabi nila. So yan. Doon tayo sa mga taong tutulungan ka, hindi sa mga taong hihilahin kang pagkagawa. Oo, syempre. Ang problema lang diyan, paano mo sila ma-identify? yun lang nga lang. Pero even though, kahit ano pa naman yan, pwede ka lang din maging go with the flow kasi yung experiences nandyan naman lagi, hindi mo naman nakikita, di ba? Nasa after naman yun, aftershock kung tatawagin yung mga bad experience or good, ano pa rin yan. Kumbaga, kung sa buhay ng tao, ano pa rin tawag nito? Rekado, di ba? Sangkap pa rin yan eh. Yan. Next, next question, Juan Alberto. Tuwing wala ka sa social media, ito, anong ginagawa mo? Nasa labas ako ng bahay, nasa mall yan. Nagkagala. Minsan, nag-iisip ako kung ano yung pwede ko pang mai-content, kung ano yung pwede ko maisulat na kanta. So, nagkagala-gala ka rin. Minsan nanonood ako ng mga movie, Netflix, ganyan. Ito, may tanong si Babe sa'yo, Juan. Basahin mo. Nato ko na yung sulat ng kanta. Miss Babe, ano yata ako niyan? High school. Siguro mga, yata ako niyan? 17? 17 years old? 16, oo.
Ilang taon ka ba ngayon? 33. So mga ano na, 20 years something, gano'n. Oo. Saka yung mga ano, mga kinakanta ko, matatagal na yan. Ngayon ko lang nailabas. Ngayon lang na. Ganyan naman talaga eh, mga matatagal na ano, hindi naman yan instant. Magsulat ka ngayon, magbo-boom agad eh. Yung iba nga, ilang ano, 10 years or ano. Matagal na yung mga sinulat yung kanta. Eto Juan, sa pagiging isang vlogger or live streamer, ano naman ang mga bagay na natutunan mo? Yan, yung mga bagay-bagay na Marami eh. gaya ng, Natutunan. yung mga major highlights lang. Yung medyo highlight na ano, nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko. Nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko. Dati pag may gusto akong gawin, parang pinagpapaliban ko, sabi ko parang hindi ko kaya, ganyan. Oo. Oo. Ngayon para lalo pat marami ka nang nakilala, no? Oo. Na mga ano, bagong mga naging parang kapamilya mo na rin. Oo. Mahirap talaga yung ganyan. Pero actually, marami namang ding mga ano, PWD kung tatawagin natin na ganitong. Pero ano din, may kanya-kanya rin silang mga pamamaraan para maano yung mga mais or matakasan yung depression, kumbaga ganyan. Pero na ano na yan, dumating sa punto na umano yan sa'yo. Lately lang. Sa 3 taong kong nag-YT, siguro, siguro yung mga last month, parang ayoko na. Naglilipit na ako, nagtatanggal na ako ng mga wire. Ayan, sa studio mo. Naglilipit na ako ng mga setup. Sabi ko parang walang nangyayari sa pag YT ko, parang walang kwenta. Parang nawawalan ako ng kwenta sa sarili ko yan. Umaayaw na talaga ako. Pero marami pa rin naniniwala. Darating ka pala sa ganung kwentang buhay mo na tatanungin mo yung sarili mo na may kwenta pa ba? May silbi pa ba? Oo. Oo. Parang Kaya ganun, diba? So ito total nasabi mo na to yung ano no, ay i-recap lang natin yung ano mga karanasan mo na pwede mong i-share pa maliban doon sa sinabi mo kanina no na ano, yung mga pwede mo pang i-share both negative and positive about toxicity or bashers talaga dito sa YT or sa social media na pwede mo pang ibang i-share. Payo ko sa mga sa may mga bashers, sa may mga nangbabas sa inyo. Matuto tayong manahimik na lang. At gawin na lang natin yung kung ano yung pwede natin gawin. Kasi kung le-level tayo sa level nila, walang mangyayari. Saka mawawalan tayo ng focus sa mga gagawin natin kung iintindihin natin sila. Hindi natin kailangan babayin sarili natin para patulan sila. Doon tayo sa mga taong kaya tayong tulungan, kaya tayong bigyan ng mga magagandang payo, imbis sa mga taong nagsasabi ng negatibo sa kapwa nila. Ayun lang. Ayan, at proceed tayo sa ating panibagong question and answer on the spot. What do you not take seriously enough? Yan. Yes. Siguro Yung mga hindi mo siniseryoso. yung pagkakaano ko, yung tungkol sa disability ko na pag nagkakabiroan, di ko siya masyadong sineseryoso. Oo. Bakit? Eto ko yun na yun eh. Yes. Ito yung binigay sa akin. Yeah. Hindi naman madideny, di ba? Hindi ako na-open. Yeah, siyempre, totoo lang din naman. At the same time, kung tatanggapin din natin kasi yung katotohanan, mas lesser yung impact eh. Yung hindi mo tatakpan yung sarili mo, kung kita naman kung yun yung totoo, di ba? At least, lesser apektado sa mga kasi alam natin totoo, tanggap natin. Totoo lang. Yun. Yun mismo yung yun mismo yung magpapahina sa atin, yung alam na natin yung katotohanan, pilit mo pang yung baga hindi mo patatanggapin, mas lalong ikaw yung nag-iipit sa sarili mo, di ba? Pero kung tatanggapin man natin, parang wala na, ibabato yung mga sa atin. Yes, yun yung maganda diyan.
Right, yan. Galing yung sagot. What is the difference between stress and depression? And how Ang to cope. stress kasi, Mhm. ang stress kasi parang ano yun eh, situation yan eh. Sitwasyon siya parang, nari stress ka sa trabaho, stress Yes. ka sa pag-aaral. Ang depression parang mentality siya. Yan yung resulta ng stress. Oo. Ang Mentality siya. Mentality, parang ang depression parang mentality na isang tao na kung stress ka sa trabaho, edi mag-anuin ka, parang di ka ma-depress. Ngayon, kung stress ka, ano yung mga ano mo dyan, gagawin? Nagkakape ako. Stress ko yung Gagawin, no? Oo. Yan. Pero minsan darating sa buhay mo yung hindi mo na minsan makaya. Dumadating naman yan sa atin eh. Sa totoo lang, dumaan ako sa depression. Sabi ko, Oh, yan. nag-overthink ako talagang umalis ako sa amin para ayoko nang umuwi talaga. Bakit yan? Parang nag-overthink ako, sabi ko, ano yung magiging buhay ko paglaki ko? Ano yung magiging itsura ko kung ano yung magiging buhay ko pagtanda ko. Pero alam mo, nagpunta ako sa coffee shop. Doon ako na yung mas masaya. Oh. Ito yung pinakamagandang bayan. Saka Yung ayoko na dumating umuwi sa'yo yung talaga nun. Hindi na talaga ako uuwi nun, ayoko na. Oo. Ito yung pinakamaganda dyan eh. Yung pag dumating sa'yo yung ano, alam mo kung anong gagawin mo automatically, no? Oo. Para ma-relax mo yung sarili mo. Saka nakita ko Makalma. yung mga, ang napawi sa akin, nakita ko yung mga taong concerned sa akin. Nag-message sila na, at makikita mo yung mga taong hindi mo May concern akalain talaga. na may concern pala sa'yo. Yun. How men contribute to men's empowerment? Yan. How can men contribute Siguro yung more to women's siguro empowerment? kung lalaki ka, i-appreciate mo yung babae kung kunyari, magmula sa mga maliliit na bagay. Yan, kunyari may Gaya ng partner ka, example. kunyari may partner ka sabihin mo na maganda siya, ganyan. Kunyari may asawa ka, kunyari nagluto siya, appreciate mo yung luto niya na masarap, ganyan, para may empowerment sila, ganyan. Oo, para Sa ma-boost maliliit na bagay yan. Oo. Lahat ng malalaking bagay nagsisimula sa maliliit. Oh, di ba? Yan, sa mga maliliit na bagay yan. I-appreciate. Yes, siyempre doon naman ang ano. Na hindi nagbabaliwala yung mga work nila. Ayan o. So true, Sir Juan. Tama talaga yan. Lumaki yung mga tinga nito. Oo, kunyari, nagpasalo nung yung jowa mo. Ay, appreciate mo na ang ganda ng gupit niya, ganda ng kulay ng buhok niya. Ayan, mga simple bagay. No? Kasi minsan doon nagsisimula ang away pag hindi mo napapansin na isang babae. Oo. In every single, in small things, appreciation. Yan yung in one word. Yes. What is your big dream do you want to manifest? Yan. Gusto ko magkaroon ng coffee shop. Sariling coffee shop. Uy. Bakit coffee shop yung naisip mo? Dahil siguro may ligaw sa kape yan. So yun yung nagpapasaya coffee talaga. shop, tapos may live band, may nag-gitara, ganyan. Okay. Yung acoustic kasi banda talaga is parang relaxation naman yata yung sa di ba, kapihan. May Gitara. nag-spoken poetry din, ganyan. Oo. Parang ewan ko, meron na bang ganun dito sa atin? May mga spoken poetry. Oo. Parang hindi ko pa na-experience makakita ng ganun. Makati yata yun, oo. Yan. What's the most beautiful word in the world? Yan. Ano pinakamagandang salita sa mundo? I love Para you. sa'yo. Ha? I love you. I love you, sana all. Bakit yun yung napili mong word? Ayun yung word na
na kahit hindi mo tanungin, kahit hindi mo hingin ng sagot, may I love you. Ayun yung mga salita na kahit walang dahilan, pag sinabihan kang I love you, nagkakaroon ng dahilan. Malakas yung impact, no? Lalim nun. Malakas ang impact. Oo, Love you too. Yan, no, from Kyla. Siyempre, malakas ng impact. Tama. Powerful word. Universal ano yan, universal phrases. Siyempre ba naman, nag-aaway kayo magkano, no? Mag-aaway kayo mag-asawa sa bahay. Wala lang di ka, walang pera. I love you. I love you. Marupok yan. Marupok yan. Puro lang I love you. O, diba? I love you lang yung sagot mo. Kayla, ha? Pag nag-aaway kayo, I love you. Para sa mga marupok. Oh, ba't walang sinaing? I love you. Ba't hindi ka pa naglaba? YouTube ka ng YouTube palagi. Lagi nakatutok sa YouTube. I love you. Wala ka na makain. Wala tayong trabaho. I love you na lang. Puro I love you na lang. Lumayas ka dito sa bahay. I love you. Alright. Di ba? Ang ganda naman So ito, Juan, ano yung thoughts mo for the day sa na ginawa natin ngayong interview? Meron ka bang thoughts? Nag-enjoy naman ako. Nag-enjoy naman ako sa Yes. Siyempre meron tayong mga na-reminisce, di ba? Sa mga mong programa, saka yung mga mga tao mo sumaba, the best sila. Yeah. At the same time, siyempre yung mga ganitong klaseng usapan, meron tayong minsan na-reminisce, di ba? Alam mo yan? Saka gusto ko yung mga yung mga viewers mo. Talagang nakikisali siya. Yes. At nag-interact talaga na. Yan, Juan, promote na kung meron kang sa kanila. Sa mga hindi pa nakakakilala kay Juan Alberto. Yan. Okay, it's your time. Pinag-promote niya ang Spotify, Apple Music, iTunes, yan. Saka yung mga kanta ko sa Spotify, saka sa pwede nyong gawing background yung yung kanta ko sa TikTok. Pwede nyo ring mahanap. Yun, Juan Alberto lang.